Magiging masaya ako kapag nagkaasawa ako at nagkaanak. Magiging masaya ako kapag nagkaroon ako ng sariling bahay. Magiging masaya ako kapag nakuha ko ang trabahong yun. Magiging masaya ako kapag... Ganyan ka rin ba? Kapag naabot mo na ang tunguhin mo o nakuha mo na ang isang bagay na gusto mo, magiging masaya ka na ba habang buhay? O unti-unti rin itong maglalaho? Totoong nakapagpapasaya ang mga bagay na ito. Pero pansamantala lang iyon. Ang habang buhay na kaligayahan ay hindi lang dahil sa mga naabot natin o sa mga bagay na nakuha natin. Sa halip, ang tunay na kaligayahan ay may iba't ibang dahilan. Hindi tayo magkakapareho. Ang nagpapasaya sa iyo ay baka hindi naman nagpapasaya sa iba. Nagbabago rin tayo habang nagkakaedad. Pero may mga bagay na napatunayan talagang nakapagpapasaya sa buhay. Halimbawa, ang pagiging kontento, di mainggitin, pagmamahal sa iba, at pagiging positibo at pagkakaroon ng matatag na kalooban ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Tingnan natin kung bakit. Number 1, maging kontento sa buhay. Ang maibigin sa pilak ay hindi makukontento sa pilak, at ang maibigin sa kayamanan ay hindi makukontento sa kita. Ito rin ay walang kabuluhan, dahil ang karunungan ay proteksyon, kung paanong ang pera ay proteksyon, pero ito ang kahigitan ng kaalaman. Iniingatan ng karunungan ang buhay na nagtataglay nito. Ano ang punto ng tekstong ito? Kailangan natin ng pera para mabuhay, pero hindi tayo dapat maging sakim, dahil ang sakim ay walang kasiyahan. Sinubukan ng manunulat na si Haring Solomon ng sinaunang Israel kung magdudulot ng tunay na kaligayahan ng kayamanan at marangyang buhay. Gamit ang aking karunungan, pinagsikapan kong pag-aralan at saliksikin ang lahat ng bagay na nagawa na sa ibabaw ng lupa. Ang miserabling gawain ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao para pagkaabalahan nila. Hindi ko ipinagkait sa sarili ko ang anumang gustuhin ko. Ginawa ko ang lahat ang magpapasaya sa akin, at talagang nasiyahan ang puso ko dahil sa lahat ng pagsisikap ko, at ito ang gantimpala ko para sa lahat ng pinaghirapan ko. Dahil sobrang yaman, si Solomon ay nagpatayo ng malalaking bahay, nagpagawa ng magagandang parke at mga tipunan ng tubig, at nagkaroon ng maraming katulong. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Pero ano ang natutuhan niya? Naging masaya naman siya, pero hindi yun nagtagal. Pero nang pag-isipan ko ang lahat ng ginawa ko at lahat ng pinaghirapan ko, nakita kong ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Paghahabol lang sa hangin. Walang anumang bagay na may tunay na halaga sa ilalim ng araw. Kaya kinamuhian ko ang buhay dahil ang lahat ng ginagawa sa ilalim ng araw ay nakakadismaya sa akin. Dahil ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Paghahabol lang sa hangin. Kinamuhian ko ang lahat ng pinaghirapan ko sa ilalim ng araw dahil maiiwan ko lang din ito sa kasunod ko. Napuot pa nga siya sa buhay. Oo, natutuhan niyang ang pagpapasarap sa buhay ay hindi nagpapasaya at walang kabuluhan. Totoo pa rin ba sa ngayon ang sinabing niya ni Solomon? Totoo pa rin dahil sa panahon ngayon, maraming tao ang hindi nakukontento. Matapos masapatan ng isa ang pangunahin ng mga pangangailangan, anumang sumobrang pera ay hindi makadaragdag sa kaligayahan niya. Ipinakikita ng mga pagsusuri na ang pagkakamal ng material, kapalit ng malinis na moral at kaugnayan sa Diyos, ay nag-aalis ng kaligayahan. Huwag nang makita sa pamumuhay ninyo ang pag-ibig sa pera, at maging kontento na kayo sa mga bagay na meron kayo, dahil sinabi niya, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Number 2, huwag kang mainggit. Ang inggit ay ang sakit o hinanakit na nadarama ng isa sa nakikitang kalamangan ng iba. Kasabay ng pagnanasang sana'y ganoon din siya. Ang inggit ay nakaaapekto sa buhay ng isa at nag-aalis ng kaligayahan.
Paano maaaring magsimula ang inggit? Paano natin masasabing naiinggit tayo? At paano natin ito malalabanan? Sinasabi ng Encyclopedia of Social Psychology na ang mga tao ay may tendensyang mainggit sa mga katulad nila marahil sa edad, karanasan, o kalagayan sa lipunan. Halimbawa, baka hindi mainggit sa sikat na artista ang isang salesman, pero baka mainggit siya sa katulad niyang salesman na nakaaangat sa kanya. Sa sinaunang panahon ba may nainggit rin? Meron. Basahin mo ang Daniel 6:1-24. May ilang matataas na opisyal sa sinaunang Persia na nainggit, hindi sa hari, kundi sa isang opisyal din na nagngangalang Daniel. Dahil sa sobrang inis kay Daniel, nagpakanapa nga silang patayin ito. Pero nabigo sila. Mahalagang makita ang masamang nagagawa ng inggit. Ito ang magpapaliwanag kung bakit ang inggit ay iniuugnay sa napakaraming kaso ng karahasan. Ang inggit ay makaaapekto sa kakayahan ng isang tao na masayahan sa mabubuting bagay. Paano mo masasabing naiinggit ka? Tanungin mo ang iyong sarili. Kapag nagtagumpay ang isang kasamahan, natutuwa ba ako o naiinis? Kapag nagkamali ang aking kapatid, matalinong kaklase o katrabaho, nalulungkot ba ako o natutuwa? Kung ang sagot mo ay naiinis at natutuwa, posibleng naiinggit ka. At nagsimulang maghasik si Isaac ng binhi sa lupaing iyon. At nang taong iyon, umani siya ng 100 beses na mas marami sa inihasik niya dahil pinagpapala siya ng Diyos. Yumaman siya at patuloy pang nadagdagan ang mga pag-aari niya hanggang sa maging napakayaman niya. Nagkaroon siya ng mga kawan ng tupa at baka at napakaraming lingkod at nainggit sa kanya ang mga Filisteo. Ang inggit ay makaaapekto sa kakayahan ng isang tao na masiyahan sa mabubuting bagay at makapag-aalis ng pagpapahalaga sa maraming kaloob na dulot ng buhay. Ang ganitong tendensya ay hindi magdudulot ng kaligayahan. Malalabanan natin ang inggit kung tayo'y magiging tunay na mapagpakumbaba. Tutulong ito sa atin na magkaroon ng pagpapahalaga sa kakayahan at katangian ng iba. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil sa galit o pagmamataas. Sa halip, maging mapagpakumbaba at ituring ang iba na nakatataas sa inyo. Huwag tayong maging mapagmataas. Huwag tayong makipagkompetensya sa isa't isa. At huwag nating kainggitan ng isa't isa. Number 3. Mahalin mo ang iba. May mas malaking epekto sa buhay ng mga tao ang nadarama nila sa iba kaysa sa kanilang trabaho, kita, komunidad o maging sa kalusugan nila. Sa madaling salita, para maging tunay na masaya ang mga tao, dapat silang magmahal at mahalin. At kung may kaloob ako na humula at nauunawaan ko ang lahat ng sagradong lihim at ibinigay sa akin ang lahat ng kaalaman, at sa laki ng pananampalataya ko ay makapaglilipat ako ng mga bundok. Pero wala akong pag-ibig, wala pa rin akong kabuluhan. Hindi pa huli ang lahat. Ang pag-ibig ay matiisin at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Hindi ito nagyayabang. Hindi nagmamalaki. Pero bukod sa mga ito, magpakita kayo ng pag-ibig dahil lubusan itong pinagkakaisa ang mga tao. Number 4. Maging matatag at positibo. Sino nga ba ang walang problema? Gaya ng sabi sa Biblia, may panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng paghagulgol at panahon ng pagsasayaw. Kung matatag tayo, mahaharap natin ang mga problema. Hindi tayo makakapagtago. Maligaya ang taong patuloy na nagtitiis ng pagsubok dahil kapag kinalugdan siya, tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga patuloy na umiibig sa Kanya. Kapag ikinapit mo ito, maligaya ang nakatagpo sa karunungan at ang taong nagkaroon ng kaunawaan. Mas mabuti ito kaysa sa pagkakaroon ng pilak at mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagkakaroon ng ginto. Mas mahalaga ito kaysa sa mga korales. Anumang bagay na gustuhin mo ay hindi maipapantay rito. Nasa kanang kamay nito ang mahabang buhay at nasa kaliwang kamay ang kayamanan at kaluwalhatian.
Kasiya-siya ang mga daan nito at may kapayapaan sa lahat ng landas nito. Ito ay punong kahoy ng buhay para sa mga nagtataglay nito at magiging maligaya ang mga nanghahawakan dito. Bakit hindi mo tuklasin ang katotohanan iyan sa pamamagitan ng pagkakapit ng karunungang nasa Biblia? Total gusto ng Diyos na maging masaya ka, na batay sa maluwalhating mabuting balita ng maligayang Diyos na ipinagkatiwala niya sa akin. Magkaroon ng tamang pananaw sa mga pagkakamali. Kapag nagkakamali ang mga taong matatag, hindi nila sinisisi ang kanilang sarili. Sinasabing, wala na akong ginawang tama o wala akong kwentang tao. Ang masayang puso ay mabisang gamot, pero ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas. Kung gusto mong maging matatag, dapat mong kilalanin na likas lang ang magkamali at mabigo. Depende na sa'yo kung paano mo haharapin ang mga ito. Ipakita ninyong kayo ay mapagpasalamat. Gayon din, hayaang maghari sa puso ninyo ang kapayapaan ng Kristo. Dahil tinawag kayo para maging isang katawan at magkaroon ng kapayapaan at ipakita ninyong mapagpasalamat kayo. Napakatalinong payong yan. Ipinahihiwatig ng mga pag-aaral na kung ang iisipin natin ay magagandang bagay sa ating buhay at pahalaga ng kabaitang ipinakikita sa atin, mas magiging masaya tayo.